Kunwari, kapag ikaw ay nagkaroon ka ng problema sa loob ng pamilya mo, sa asawa mo mismo, kung nagkaroon kayo ng alitan ng asawa mo, huwag mong hanapin sa labas yung solusyon doon sa problema mo. Tama yun. Kasi doon mo hanapin sa loob ng bahay kasi nandoon yung problema. Nandoon yung problema. Kunwari, may problema ka sa asawa mo, doon kausapin mo siya. Oo, ang ginagawa kasi ng mga iba, pag nagkaroon ng problema sa loob ng bahay, doon sila naghahanap ng solusyon sa labas. Ang ending, yung ibang mga, kunwari lalaki ka, naghahanap ka ng parang feeling mo, lonely ka, naghahanap ka ng presensya ng ibang babae para mawala yung iniisip mo sa loob ng bahay nyo or yung problema sa loob ng bahay nyo pag meron kang nakilala ng ibang babae sa labas. Hindi naman talaga which is mali yun. Isa sa ipinagmamalaki ko talaga bilang isang OFW, yung sa tuwing umuwi ako sa pamilya ko na malinis, hindi sa kalakihan ng sahod, wala yung malaking sahod. Ang importante, umuwi ako na malinis yung katawan ko, malinis yung espiritu ko. Malinis yung konsensya ko, oo. Na wala akong iniisip na tinatago sa aking asawa. Tunay ka na lalaki, pag iisa lang yung babae mo, which is yung asawa mo talaga. Panindigan mo yun. At saka, sabi nung umattend kami ng kasal, kunwari, meron kang ginagawa na hindi maganda, na tinatago mo sa asawa mo, kahit na hindi nakikita ng asawa mo or walang idea yung asawa mo doon sa ginagawa mo, meron nga tayong Panginoon na nakatingin sa kaya ang balik ng ginagawa mo ay babalik din at babalik yan sa'yo. Hindi man sakit yan, sakit o di pagbagsak ng financial income mo, ganyan. Kung ano yung ginagawa mo sa ibang babae, maaari na mangyari din sa mga anak mo. Kasi, kaya nga minsan, sana sa mga tatay, di ba, na bago nila gawin yung isang bagay, parang isaalang-alang sana muna nila, di ba, yung mga anak nila. Kasi nga, merong nangyari, merong history yung pamilya na ginawa ng magulang. At kapag yung magulang ay nagkakasala nga, maaari na it's either yung nagkasala, yung makakatanggap ng palo, or yung pamilya niya yung makakuha ng parang hindi maganda. Dahil nga doon sa pagkakamali na ginawa ng isang pamilya. Kasi tayo lahat, mayroon tayong mga nakarang mga pagkakamali. Yung mga nakarang nating pagkakamali, nung una, biktima lang tayo ng maling panahon, maling paniniwala. Maling paniniwala. Buo yung paniniwala natin ng Panginoon at that time talaga. Oo. Ang importante, nung namulat na yung isipan natin, nagkaroon na tayo ng pamilya, pinaka-importante talaga, ingatan natin ang ating pamilya. Lalong-lalo pag nagkapamilya ka, kung mag-boyfriend lang siguro or yung mag-jowa-jowa, okay pa na maghiwalay. Pero once na pinasok mo kasi ang buhay may asawa, dapat naman talaga na mag-istiktuhan ka. Kasi syempre, pinili mo yan eh. At kaya nga, bago ka gagawa ng isang desisyon, bago mo itali yung sarili mo sa isang pamilya, kailangan mong mag-isip ng gusto kung kaya mo bang panindigan. Kaya na ba? Oo. Na forever makakasama mo yan. Sabi nga, hindi kapag asawa mo, hindi everyday na maganda yan. Hindi lagi-lagi na gwapo yan. Ang kailangan lang talaga, decision yan eh. Decision talaga. Pag-stay mo sa isang pamilya, decision lang yan eh. Decision mo yan kung pipiliin mo na talagang mag-stick. Kasi yung mga iba, sabi nila na wala daw yung pagmamahal nila, parang habang tumatagal, wala yung nararamdaman nila sa kanilang asawa, which is totoo naman. Sabi nga ni Oyo Soto hindi everyday na maganda yung asawa mo, hindi everyday na 100% yung tingin mo sa asawa mo gwapo. Pero decision mo pa rin talaga yan. Commitment kasi ang pagkakaroon ng relasyon eh. Pag pinasok mo, kailangan may commitment ka na sa iyong pamilya. Maaring may pagkakataon na parang feeling mo, parang hindi ko siya mahal. Pero option mo pa rin yan eh. Kailangan mo magdesisyon na pinakasalan mo na yan, binigay mo yung mo sa pamilya na yan, kaya kailangan mo mag-stick. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging magulo ang isang pamilya talaga. For example, nagkaroon ng pambababae, third party doon. Pag naramdaman mo na yung ganyan na hanapin mo yung kaligayahan mo sa iba, pag naramdaman mo na yun, iwasan mo na. Unang gawin talaga, isipin pamilya mo. Oo. Ano ba yung pwede mangyari kung gawin mo yan? Oo, tama. Usong-uso ngayon yung pagsiman daw, loloko daw, tapos yung OFW,
Lalo daw pag magkalayo kayo. Lagi ko naririnig yung tipong, wala, baka may iba yan sa ibang bansa. Kasi syempre, ang mindset nga ng mga tao di ba, magkalayo. Kaya ibig sabihin, yung namimiss nila yung kanilang asawa o kanilang jowa, di ba? Yung mga girlfriend, boyfriend nila, ang tendency parang naghahanap sila ng iba, naghahanap sila ng iba. Oo, gano'n. Wala ka bang na-encounter na actually, marami rin naman. Unang-una, sa isang relasyon, mga temptation na yan, hindi mangyayari yan. Kung magkalayo man kayo, kahit ilang milya pa yan, o libo-libong milya pa yan, marami kayong makikilala ng mga babae. Kung siyempre pag OFW, nangungulila ka talaga. Yung pangungulila mo sa iyong pamilya, gusto mong mawala, sa pamamagitan niya yan, gusto mong maghanap ng ibang attention sa ibang babae. Ayan, maghanap. So dyan lang magsisimula yung problema. Sa isang relasyon talaga, importante yung Panginoon kasi kahit ano man yung ma-encounter mo sa ibang bansa, tukso, nangungulila, ay hindi yan mangyayari. Base na rin sa experience ko rin. Sa experience ko kasi nagbabarko kami. Common knowledge na rin kasi ito ng mga yung mga tao, mga seafarers na rin. Pag sa Brazil talaga, ang daming tukso doon. Isang beses, nakayayaan lang kami ba? Sabi ng mga kasamahan ko, sure leave tayo. Nangyari doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, punta tayo doon sa mall na yon. Grocery lang talaga. Sabi ko sa kanila, grocery lang talaga sa akin kasi yung pang provisions doon sa kabina mo, ganun, meron kumakain ka eh. Kasundo kami talaga. Pagdating namin doon sa mall na yon, pa kami naka-grocery o nakapasok doon sa pintuan talaga ng mall, meron ng babae. Parang matrona tawag doon. Matrona. Mamasang tawag doon eh. Yung mamasang na yun. Magandang babae. Hindi pa kami nakapasok doon sa entrance talaga. Meron nang sumalubong sa amin. Sabi na, sir, baka gusto nyong nag-offer na sila sa amin. Nag-offer na. Sinabihan namin yung babae. Sinabihan na kasama ko na mag-grocery muna. Akala namin talaga, umalis na yung babae. Ay pala, naghihintay lang doon sa table. Sa labas? Oo, hintay kami sa labas. Siyempre yung kasama din namin. Sabi niya sa akin, samahan lang natin itong babae. Di may pakay na yun. Samahan lang natin to. Inom-inom lang tayo dun sa kanilang bar. Ito na bar na to dun sa talagang sikat na sikat. Bako-bako na. Nahiya na rin kasi akong tumanggi na hindi ako sasama. Siyempre, ang importante kasi dun sa barko yung pakikisama. Alam ko mali yun na pakikisama kasi meron silang sariling taxi. Doon talaga kami sa Manila sinakay. Para hindi lang kami kapada. Maraming babae sa van. Dalawang babae doon. Yung dating namin doon sa mismo, doon sa bar na yon, maraming babae sumalubong sa amin, mga Brasiliano talaga. Mahina talaga yung loob mo doon. Kung mahina yung loob mo, mahina yung spiritual mo, at kung mahina yung pagmamahal mo sa asawa, talaga matitim ka talaga. Kasi syempre sa side ko, magsi 6 months na ako noon eh. Pinupo kami doon sa upuan nila. Tapos, yung mga kasamahan ko, akit na. Sa akin naman, pagpasok namin, sabi ko, Lord, ano ba tong napasukan ko? Lord, patuloy niyo pa akong gabayan ito. Kasi pag pumasok ka, mali talaga to. Pero nandito na po, please, ulit panatilihin niyo po ang katatagan ng aking spiritual at saka katatagan ng aking pagmamahal dun sa aking asawa. Bawat babae na lalapit sa akin dun sa upuan ko, pinapalis ko. Sabi ko sa mga babae, huwag ka nang umupo dito. Huwag mo na akong hawakan, huwag mo na akong akitin. Pamilyado na ako, may asawa na ako. Yung makasamahan ko, nagkanya-kanya na. Meron akong dalang pera. Pinahiram ko agad yung pera ko doon sa kasamahan ko. Pinahiram ko agad para wala na akong ibang rason na baka pinahiram ko agad. Ang natitira na lang sa pera ko doon, $20, which is pang share ko na lang doon sa pulutan yung makasamahan ko. Siyempre napagasto sila. Karoon sila ng kasalanan dun sa kanilang pamilya. Isa sa ipinagmamalaki ko talaga bilang isang OFW, yung sa tuwing umuwi ako sa pamilya ko na malinis. Hindi sa kalakihan ng sahod. Wala yung malaking sahod. Ang importante, umuwi ako na malinis yung katawan ko, malinis yung espiritu ko. Malinis yung konsensya ko, oo. Na wala akong iniisip na tinatago sa aking asawa. Ito, pag-uwi namin sa barko, pinagtatawanan nila ako talaga. Pinagtatawanan nila ako. Sabi niya, bakit hindi ka man lang ang gaganda ng mga babae doon? Tumatawa na ako na ganito.
Pero sa loob ng isip ko, ito yung pinakamaganda, pinaka-proud ako sa sarili ko talaga na hindi ko yun nagawa. Meron kasi ibang yung kasihan sa lalaki ka pag marami kang babae. Which is para sa akin, tunay ka na lalaki pag iisa lang yung babae mo. Which is yung asawa mo talaga. Panindigan mo yun. At syempre, pinaka-importante talaga, paniniwala talaga sa Panginoon. Saka, sabi nung dumating kami ng kasal, kunwari, meron kang ginagawa na hindi maganda, na tinatago mo sa asawa mo, kahit na hindi nakikita ng asawa mo or walang idea yung asawa mo doon sa ginagawa mo, meron nga tayong Panginoon na nakatingin sa kaya ang balik ng ginagawa mo ay babalik din at babalik yan sa'yo. Hindi man sakit yan, sakit, o di pagbagsak ng financial income mo, ganyan. Kung ano yung ginagawa mo sa ibang babae, maaari na mangyari din sa mga anak mo. Kasi, kaya nga minsan, sana sa mga tatay, di ba, na bago nila gawin yung isang bagay, parang isaalang-alang sana muna nila, di ba, yung mga anak nila, kung meron silang anak ng mga babae, man yung mga anak nilang lalaki, kasi maaaring yung isang lalaki, meron siyang mamahalin, tapos sasaktan lang din siya ng magiging asawa niya sa future. Kasi nga, merong nangyari, merong history yung pamilya na ginawa ng magulang. At kapag yung magulang ay nagkakasala nga, maaari na it's either yung nagkasala yung makakatanggap ng palo, it's either siya yung magkakasakit or kung ano man yung maramdaman niya, or yung pamilya niya yung makakuha ng parang hindi maganda. Dahil doon sa pagkakamali na ginawa ng isang pamilya. At di ba, parang naano ko lang din na dahil hindi ka nag-babae, kung tignan mo yung pamilya natin ngayon, kahit pa paano, di ba, buo pa rin. Sawa ng Panginoon. Sawa ng Panginoon. Kasi tayo lahat, meron tayong mga nakarang mga pagkakamali. Yung mga nakarang nating pagkakamali, nung una, biktima lang tayo ng maling panahon, maling paniniwala. Maling paniniwala. Buo yung paniniwala natin ng Panginoon at that time talaga. Oo. Ang importante, nung namulat yung isipan natin, nagkaroon na tayo ng pamilya, pinaka-importante talaga, ingatan natin ating pamilya. Lalo-lalo pag nagkapamilya ka, kung mag-boyfriend lang siguro or yung mag-jowa-jowa, okay pa na maghiwalay. Pero once na pinasok mo kasi ang buhay may asawa, dapat naman talaga na mag-stick to one ka. Kasi syempre, pinili mo yan eh. At kaya nga, bago ka gagawa ng isang desisyon, bago mo itali yung sarili mo sa isang pamilya, kailangan mong mag-isip ng gusto kung kaya mo bang panindigan. Kaya na ba? Oo. Na forever makakasama mo yan. Sabi nga, hindi kapag asawa mo, hindi everyday na maganda yan. Hindi lagi-lagi na gwapo yan. Ang kailangan lang talaga, decision yan eh. Decision talaga. Pag-stay mo sa isang pamilya, decision lang yan eh. Decision mo yan kung pipiliin mo na talagang mag-stick. Kasi yung mga iba, sabi nila na wala daw yung pagmamahal nila, parang habang tumatagal, wala yung nararamdaman nila sa kanilang asawa, which is totoo naman. Sabi nga ni Oyo Soto hindi everyday na maganda yung asawa mo, hindi everyday na 100% yung tingin mo sa asawa mo ay gwapo. Pero decision mo pa rin talaga yan. Commitment kasi ang pagkakaroon ng relasyon eh. Kapag pinasok mo, kailangan may commitment ka na sa iyong pamilya. Maaring may pagkakataon na parang feeling mo, parang hindi ko siya mahal. Pero option mo pa rin yan eh. Kailangan mo magdesisyon na pinakasalan mo na yan, binigay mo yung mo sa pamilya na yan, kaya kailangan mo mag-stick. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging magulo ang isang pamilya talaga. For example, nagkaroon ng pambababae, third party. Pag naramdaman mo na yung ganyan na hanapin mo yung kaligayahan mo sa iba, pag naramdaman mo na yun, iwasan mo na. Unang gawin talaga, isipin yung pamilya mo. Oo. Ano ba yung pwede mangyari kung gawin mo yan? Oo, tama. Pag ginawa natin yan, ang mali ay laging mali talaga yan. Oo, tama. Oo. Ibig sabihin niya, pag nagawa natin yung mali, susunod na yan is problema, malaking problema. Alin ba pipiliin mo? Mag-encounter ka ng malaking problema o doon ka sa pansamantalang malungkot ka, pero hindi ka gagawa ng mali. Pero yung kakibat naman yan is happiness, maganda. Maayos. Oo, maayos. Yun lang. Sabi ng isang narinig ko sa isang
kunwari, kapag ikaw ay nagkaroon ka ng problema sa loob ng pamilya mo, sa asawa mo mismo, kunwari naka-encounter ka ng problema, nagkaroon kayo ng alitan ng asawa mo, huwag mong hanapin sa labas yung solusyon doon sa problema mo. Tama yun. Kasi doon mo hanapin sa loob ng bahay kasi nandoon yung problema. Nandoon yung problema. Kunwari, may problema ka sa asawa mo, doon kausapin mo siya. Oo, ang ginagawa kasi ng mga iba, pag nagkaroon ng problema sa loob ng bahay, doon sila naghahanap ng solusyon sa labas. Ang ending, yung ibang mga, kunwari lalaki ka, naghahanap ka ng, parang feeling mo, lonely ka, naghahanap ka ng presensya ng ibang babae para mawala yung iniisip mo sa loob ng bahay niyo or yung problema sa loob ng bahay niyo pag meron kang nakilala ng ibang babae sa labas. Hindi naman talaga which yan. is mali yun. Mali kung talaga. may problema sa loob ng ka lang ng bahay, ibang problema dyan. Bis isa lang yung iniisip mo, gagaw ka. nagiging dalawa. Nagiging dalawa. Tatlo, apat. Yung problema kasi, yung problema para sa akin, nagsisimula yan sa maliit na bagay. Oo, tama. Pag hindi pa naayos yung maliit na problema na yan, hinayaan mo lang, gagawa ka pa ng ibang mali, lalaki at lalaki na talaga yan at ma-overwhelm ka na talaga. Tapos hanggang sa dumating sa ano na parang hindi mo na kaya. Hindi mo na kapag loaded ka na sa problema, hindi ka na makapag-isip ng tama. Yung solusyon mo is problema lagi yung naisipan mo. Baka lalaki yan. Kaya Panginoon talaga ang pinaka-importante sa lahat. Ang pinaka-sentro talaga ng masayang pamilya, productive na pamilya, Panginoon lang talaga. Lahat ng mga hindi natin pinagdarasal, ibibigay yun sa atin. Kung alam niya na makakabuti Oo, na makakabuti sa atin. Lahat ng mga bagay na makakabuti Oo, na makakabuti sa atin. Iso talaga is pera. Pag pera ng lalaki, pera ng lalaki. Pag pera ng... Hindi ganun. Pera yan ng pamilya. Gagamitin yan para mapalago ang isang pamilya. Pag maging productive na yung pamilya, hindi natin lagi makakalimutan yung Panginoon talaga. Kasi lahat ng meron tayo, blessings. ito lahat ay nanggaling sa Panginoon. Unang-una talaga sa lahat, gawin mong sentro ang Panginoon sa talaga. inyong pamilya. Meron tayong mga pagkakamali. Tao tayo. Meron ang importante kung paano natin itama yung mga pagkakamali natin at hindi na natin gawin sa susunod ba. Oo. Meron kasi yung kakamali na ulit-ulit na lang. Kasi once na may pagkakamali ka, tas nag-ask ka ng forgiveness naman sa Panginoon, papatawarin ka. Pero kasi ang nag-ask ng forgiveness sa Panginoon, pero emosyon lang. Kunwari, naging emotional sila sa oras na yon or sa time na yon. Tapos, after isang araw, parang nawala ulit. Hindi nila isinabuhay. Ang ano din talaga, kailangan open communication. Open communication talaga. Kasi minsan, kunwari may problema sa atin, binabalik-balikan natin yung mga panahon, paano tayo nakakilala. Marami na pala yung mga, yung mga pagsubok mo na pagdaanan natin. Habang nagkakwentuhan, doon mo na-realize na yung naglakad-lakad ako sa partner, sabi ko, dito kami laging kumakain ng asawa ko. Meron pa kayong sabi ko na kumain tayo ng pizza dito, tapos mamaya nag-away tayo. Mga ganyan. Nung bago magkakilala kayo, syempre hindi nyo talaga paggamay ang ugali ng isa't isa. So meron at meron pa rin talaga yung hindi pagkakaintindihan. Pero habang tumatagal, dapat habang tumatagal na nakukuha nyo ang ugali ng isa't isa, natututunan nyo din na mag-adjust sa isa't isa. Ang nangyayari kasi ngayon, nung unang-una, sobrang sweet nila na parang hindi sila nag-aaway. Pero habang tumatagal, doon pa sila nag-aaway, which is dapat hindi, di ba? Kasi alam na nila, pag-aralan nila yung ugali sa isa't isa. Yung ugali. Kaya dapat alam na nilang mag-adjust. Pero mali yung mga iba, sobrang sweet, pero after ilang buwan, after isang taon ng pagiging sweet, nawala na yung amor. Parang nawala na yung amor nila sa kanilang partner or sa kanilang asawa. Yun yung sinasabi na emotion lang yun. Emotion lang yun. Which is hindi yun pagmamahal talaga. Kasi pagmamahal talaga, hindi yan mawawala talaga. Pero ang sa atin naman kasi hindi naman tayo, wala naman yung mga suntukan. Wala talaga. Wag na yung sasaktan yung asawa. Wala na yung bubuginin nyo. Hindi yung pwede. Ilan lang ba yung lakas ng babae? Kunti lang yung lakas ng babae. Tapos bubuhatan na po. Kawawa talaga. Sobrang kawawa. Huwag natin saktan yung ating asawa. Lalo na yung susuntukin mo. Hindi yan nakakalalaki talaga sa totoo lang. Yung mga tao na ganyan, yung sinusuntok nila yung kanilang asawa, tapos pag uwi doon sa bahay, binubugbog nila yung kanilang asawa. Hindi yan matapang na lalaki. Lalaki yan na duwag. Duwag talaga yan. Pag nakakakita ako ng mga lalaki na nambubugbog doon sa kanilang asawa, umiiyak yung kanilang asawa, ang laki ng black eye ng kanilang asawa,
ang unang naisip ko sa ang lalaki na ito, duwag. Kawa talaga yung babae, bugbugin mo. Unang-una, umalis yan sa poder ng kanilang magulang. Sumama doon sa'yo. Naniniwala yung asawa mo na safe siya sa'yo, kaya mong i-provide yung kanyang mga pangangailangan. Kaya mong protektahan. Kaya mo siyang protektahan. Pero, ganun na lang, bubugin na lang. Hindi, maling-mali talaga yan. Parang walang pagmamahal yung ganun. Walang pagmamahal. Kasi pag mahal mo yung asawa mo, maaawa ka. Masaktan siya. Talagang maawa ka sa kanya. Pag nasaktan yung asawa mo, ikaw rin masasaktan. How much more kung makita mo yung asawa mo na pagbuhatan ng ibang tao, sasaktan ng ibang tao, unang-unang masasaktan, ikaw lalaki. Ako nga pag nakikita kitang nagbubuhat ng mga balde, parang unang-unang maano, ako talaga, kasi siyempre, hindi naman sa discrimination, hindi, pero in terms sa lakas talaga, makatotohanan tayo, mas malakas yung lalaki. Mas malakas ang lalaki kasi sa amin. Para mabuo ang babae, kinuha lang kami, isang portion lang sa inyo. Ayan, isa pa yan talaga. Isang portion lang ang kinuha sa lalaki. Anong tawag kasi doon? Yung sa ribs. Yung sa ribs. Isang portion lang ng ribs ng lalaki ang kinuha na ginawang kami. So, ibig sabihin talaga, malakas talaga kayo. Kahit gaano kabigat yung problema, pag mahirap ang sitwasyon, dyan tayo lalong magtitiwala sa ating Panginoon. Diyan kayo mas lalong mag-usap, mag-asawa kung ano yung dapat nyong gawin. Kasi nga, ang ginagawa ng mga iba pag may problema, umiiwas. Parang kung iniiwasan nila yung problema, hindi pinag-uusapan, which is dapat pag may problema, pag-usapan yung problema. At saka ito, noong una, lasinggero talaga ako, sigarilyo. Nag-decide na talaga ako na tumigil ng paninigarilyo at saka pamiinom. Kasi ano ba yung mga rason ko? Siyempre, itong anak ko, si Crystal, itong asawa ko, si ikaw, makikita nila ko na yung palasing-lasing dyan sa kalsada. Ang unang-unang kawawa dyan talaga, hindi naman talaga ako. Unang-unang kawawa dyan, anak, asawa. Masaya ako pag nakikita ko ang aking pamilya na masaya. At masigla. Masigla. Healthy. At may pananampalataya sa Panginoon.